Good morning sa inyo. Buena manong guest ka sa Cuatro Cantos. Dito sa aming mini quadcom sa Cuatro Cantos. Yan. Para nakikita namin yung sarili sa inyong apat. Kay Professor, kay Alan, kay Michael, saka kay Sek Jamas, Ronald, Kabayan. Parang hindi maganda yun. Ronald, doon tayo kay Secretary. Makakasuhan tayo. Delikado. Sino kaya ako ron? No? Well, anyway, Congressman Caraps. Binasa ka na agad. Quadcom. Ang nangyari, nasa intro na natin lahat yan, nakita nyo naman ang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakita nyo rin, no? Na merong binanggit doon sa unang-unang pagkakataon, si Grijaldo ba yun? Yes. Merong akusasyon. Let's get that out of the way. Ang akusasyon na may kumausap daw, no? Na dalawang kongresista. Na pine-pressure siya. Pine-pressure di umano. Pressure daw, pressure. Ito talaga mga kongresista na ito. Talagang matinding mag-pressure. Mag-pressure, Ano ang pinatahanan dyan, Kong Dan? You have the floor. Okay, kasi ano yan kasama, mali naman yung sinasabi ng iba na wala kaming karapatan na kausapin yung mga resource person. Kaya nga namin sila iniimbitahan para kausapin sila, para malaman kung ano yung mga bagay na tunay na nangyari. Para na sa ganun, kung meron siyang relasyon doon sa aming babaguhin batas o gagawin batas, na makikita po namin yung mga sinasabi ng mga resource person. So basically, yung kinausap namin siya is part of the betting system. Meron kasi kaming betting na ginagawa para na sa ganun makita namin kung talagang nagsasabi ng totoo at hindi. Pag hindi naman nagsabi sa amin ng importante, hindi na namin na-accommodate. Kasi nga, ang daming issue na pinag-uusapan sa Quadcom, yung mga sa public accounts, sa dangerous drugs, sa EJK, sa Pogo. So basically, dapat mapaliit na namin yung mga issue para na sa ganun, hindi na kami humahaba ng 14 hours, 12 hours. So, yung pagkakataon nung kinausap namin siya, nag-request si Colonel Garma at yung kanyang mga lawyer na kausapin nga si Grijaldo dahil siya daw nakakaalam ng mga sinasabi niya doon sa affidavit niya. So basically, andun naman si Grijaldo, sabi ko, patawag natin, kausapin natin dito. So nung pumasok siya sa may likod namin, which by the way, hindi naman po yung secret room or private room, dahil lahat ng mga resource persons ay doon po namin pinag-i-stay so, for public place siya, Kong? Kalapit siya ng isang ng aming kainan. Tapos, at the same time, parang doon namin pinag-i-stay yung mga resource person. So, yun lang ang sinabi ko sa kanya. Kaibigan mo raw siya. Tapos, ikino-confirm mo ba yung mga nakasulat sa affidavit niya? Nung sinabi niyang wala, di tumigil na kami. Kasi hindi naman ganun hindi naman ganun kahalaga yung sinabi niya dahil may nag-confirm na si Leonardo na sinabi niya. Tapos merong iba pang mga ano doon na si yung dalawang PDL sinabi na merong na patayan, nagbinayaran sila ng tigi 1 milyon. At nakatkong pa yung 1 milyon. Diba? So, ando na rin si Warden, ando na rin yung si Jimmy Fortaleza. So, talagang, corroborated na. Kumbaga, si Grijaldo, hindi na namin siya kailangan. Icing na lang to. Kasi si Grijaldo, ang sinasabi niya kasi, ang involvement niya doon kay Barayuga. Correct. So, which is peripheral sa EJK. Murder yun Hindi naman yung kasama sa EJK. Kaya, nagulat kami na suddenly, sinabi nila na ando sa Senate, meron daw bombshell. Tingin ko, hindi naman bombshell yung ilabas nila. Ewan ko, parang quitty siguro. Pero nakakalungkot lamang. Nakakalungkot lamang, binibigyan niya ng importansya yung sarili niya. Samantalang doon mismo sa Quadcom, hindi namin siya binibigyan ng interes. At never namin gagawin yun na i-compel siya to say something. Dahil nga, alam namin, material na yung aming hawak Kung hindi naman nakiusap yung sila Colonel Garma, on talking to him, hindi naman namin gagawin. Kasi siya nagsabi na marami pang alam yan. Coercion, sinasabi. Kong, meron bang coercion? O meron ba siyang inakala na kino-coerce niyo siya o sinabi niyo in such a manner na parang sinabi niya, parang pinipilit akong sabihin ito. May ganun ba? Yun naman ang issue. Walang coercion yun. Kasi may natatandaan ako, merong isa doon na empleyado ng Kongreso na naandun sa Milicon, nung kwarto. Aside doon sa dalawang lawyer, meron pa doon na hindi ko matandaan pero alam ko ang mukha niya. Kaya pagbalik namin sa Monday, hahanapin ko yung tao yun. Para malaman ko na hindi lamang yung dalawang witness ang magko-corroborate, but also yung taong yun na nagsasabi na kasi parang empleyado, nakita ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, ganun pa ka sa kanya So, I think, having said that, yung pagko-coerce saka yung paghaharas,
is something na mabigat na akusasyon. Kasi may threat na yun eh. Correct. At ako, never kong gagawin yun na walang kaalaman ng ating ibang chairman. Dahil, tandaan nyo, hindi kami nagdidesisyon doon. Buo. Hindi alam to ni Chairman Ace, hindi alam to ni Chairman Acop, hindi to alam ni Chairman Paduano. So, basically, kami, pag nagbe-betting kami lahat. Hindi pwede yung solo-solo. Kasi nga mawawala yung transparency. So, kung di ba kayo nanginginig sa takot ngayon? Yan. Dahil si Bato at saka si Digong, Yan. kakasuhan daw kayo. Nang. No? Ano ba yun? Subordination of Delikado tayo perjury. dito. Baka madawit tayo. Kasama natin sa studio. Subordination of perjury. Ano bang ibig sabihin? mahirap na. Kayo na nga Parang eh. highfalutin Oh, masyado yung- subordination of perjury. Ano ba yun? Alam mo, siyempre, medyo, alam mo yung mga ganyang kaso, kailangan nating harapin eh. Minsan talaga yung paghahanap ng katotohanan, basically talaga ang hirap marating eh. Ito nga, pinaglalaban na maraming mga tao, panahon pa nila Laila de Lima. But kami yung mga politiko during that time, ako partly, we've been deceived. Nagkaroon kasi ng deception dito. Akala natin, it's really a war on drugs. Kaya ako, nung mayor ako, ginawa ko, ay nagtayo ako ng rehabilitation center para i-cater yung mga nahuhuli. But never in my mind that it entered in my mind na magkakaroon ng patayan at nagkakaroon ng bayaran. Tama. Basically, pag naghihiring kami, nakita namin doon na sila Peter Parungo, si Yusek Muski, na sinasabi na ni Colonel Garma na nagkaroon ng transfer ng mga pera. Muking. Si Muking. Sa Metrobank, sa Best BS friend Bank. ni Senator Robin Hood yun. Yes, sa BPI. So, ibig ko sabihin, kung meron at mapapatunayan, no, sa pakikipagtulungan ng AMLA at makita natin na meron talagang deluge of pondo na nagpunta kay Peter Parungo, which is, by the way, is a, meron siyang rape case, no? At ordinaryong tao lamang yun. Kung makita natin, mapatunayan natin, then basically makikita natin, sinasabi ni Colonel Gama is true. Totoo. Kaya nakakaano to eh, medyo, nung una hindi rin ako naniniwala na meron talagang patayan at bayaran. Pero kasi panay-balitang kutsero lang yung nangyayari. Sinasabi, usapan natin sa kanto, usapan sa Kongreso na meron gatong patayan at bayaran. Pero ngayon may nagsalita na eh. Tama. And corroborated na sa Kongreso eh. Kung paano nyo naisip itong Quadcom? Dahil napakagaling ng kanyang konsepto. Yes. Diba? Dahil magkakaugnay naman talaga ang illegal gambling, pogo, Yes. drugs, human trafficking, at saka extrajudicial killings. Ibig sabihin, dapat nga mas maaga itong ginawa. Pero ngayon na nag-unfold na ito, ay ito yung pinaka-compelling na ebidensya, no? Dito sa mga mahigit 35,000 na napatay extrajudicially, no? Dahil nakikita naman natin hanggang ngayon dinedeny nila na nangyari yan, no? Kaya yun yung mahalaga ngayon sa Quadcom. Yeah. Pero paano nyo naisip yan? Saan nyo gustong dalhin yan? Kasi ganito, una yan, nagsimula yan noong 2022 nang ako naging chairman ako ng Committee on Public Order. Lahat ng mga bypass operation na imbestigahan namin, which si Chairman ako, Vice Chairman ko siya, nag-file siya ng peking bypass. So nakita namin, ang dami ng mga peking bypass. Bakit ang mga pulis, doble na ang sweldo? Bakit patuloy pa rin silang gumagawa ng pagkakakitaan nila? okay. So nakita namin ang narrative dito kasi during that time ni Duterte, meron nang nangyayaring ganito. Incentivization. Parang naging kultura na nangyari na sa kanila na kailangan lang humanap ng pagkakakitaan pa nila. So, sa amin naman, nag-imbestiga kami sa dangerous drugs kay Chairman Ace Barbers. Ang naimbestigahan naman doon, yung 3.6 billion doon sa May Mexico, Pampanga, na kung saan nasa warehouse ng isang Chinese na nagpe-pretend na Pilipino. Correct. So, Na-link kay Michael Yang. Oo, na-link kay Michael Yang. Nagtatago na. Yes. O tapos naman, sa public Tatahi-tahi accounts ni Paduano, nakita rin namin na maraming mga Chinese ang mga namimili ng mga properties. And doon naman sa human rights, EJK naman. Correct. So, attend kami ng attend sa mga different committees na to. Tapos napag-isipan namin, dahil nga kay SDS Gonzales, nasabi niya, bakit hindi natin ito pagsama-samay? Lipat tayo ng lipat sa bawat committee. Pagsamahin na lang natin kasi iisa ang pinatutunguhan ng ating iniimbestigahan. Tama. So yun ang nangyari, kaya nabuo yung Quadcom. Ito, nangyari na yan. Pagpitagpin nyo na. Itong nangyaring pagdalo ni dating Pangulong Duterte, ang dami niyang pasabog din dito. Ibang May klase. nakikita kayong significance nito sa investigasyon sa Quadcom? Oo, at kasi- paano ito makaka-contribute
sa usapin nito? Actually, parang kinorroborate na niya yung mga sinabi ng aming mga resource persons doon na kasi hinahanap natin kung sino talaga ang nag-utos para dito po sa tinatawag nating EJK at yung reward system. Ang isang bagay lamang na wala tayong nakuha doon sa Senado ay yung pagbabayad nung pera doon sa mga pumatay na pulis. Yung incentive scheme. Yung incentives. Yun ang basically na nawawala. Pero pag titignan mo yung corroboration ng mga sinabi ni former President, doon sa sinasabi ni Garma at doon sa confirmation din ni Leonardo, and the same time yung mga PDLs na nagsasabi na binayaran sila ng tig 1 milyon para sa pagpatay doon sa high value target, confirm na yung aming pong inimbestigahan. So basically, yun ang pinaka-importante na nakuha namin doon na ako, I think, sufficient na yun na hindi na natin kailangan tanongin pa si Presidente. Pero doon sa reward system, doon natin kailangan. Yun Pero yung isang kay mahalaga rito, kung ay bubuksan itong Quadcom yung pintuan para sa mga criminal cases. Yes. Pero sa ngayon, parang wala pa. Anong tingin nyo? Ano bang mangyayari dyan? Paano nyo ba yan ipopropose sa ating mga DOJ, sa ating Solicitor General, sa ating mga korte? No? Dahil sa dulo, yun yung hinihintay ng mga tao. Di ba? Na itong in aid of legislation will open doors for criminal liability. Correct. Yes. Actually, nakausap namin ng DOJ, no? Siguro nag-usap-usap kami ng mga chairman, saka si SDS, saka si DS, kung paano yung gagawin para ma-expedite yung mga dokumento na hawak na namin, na pwede na namin partially turn over sa DOJ para umikot na yung kanilang ginagawa. And basically, nabigay na namin yung iba. Like for example, yung sa Solicitor General, sa Solgen, yung pag-preserve ng asset na kung saan ang mga bumili ng mga properties na yon ay mga Chinese. So, kung hindi natin ipe-preserve yung mga asset na yon, katulad ng mga inisyu ni Secretary Lucas Bersamin, maaaring maibenta yon at hindi na natin mahabol yung mga asset na yon in favor of the government. Tama. And that's the reason why inuna namin yun. Now, ngayon, dito naman, dating sa mga criminal cases, nasasabi ni Secretary Llamas, I think the DOJ must do their job already. Agree. Dahil we have done our part and we will be submitting all the documents. Yun din yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, kasuhan niyo ako. Sabi niyo gano'n, anong hinihintay niyo? Tagal ko na pumapatay. Abangan natin. Baka dyan na nga talaga Actually, may papunta. kaso na siya sa ICC. Yun. Mabigat Pero yun. responsibility niya kasi, ang laging sinasabi niya, yun sa policy. Pero yung individual crimes that were committed by those mga lowly mga policemen, hindi niya inaako yun Kaya nakikita ko dito, talagang, well, I think the deception in the highest form was deliberately manifested by the actuation of the former president. Why? Kasi nga sinasabi niya, eto, kasuhan niyo ako kasi responsibilidad ko to sa policy. Pero kapag ginawa mo na yung krimen, hindi ko nasagot yun. Siguro yun ang kaibahan ng ICC sa atin. Sa ICC kasi, yung policy is already a crime against humanity. Actually, dahil yung kabuang nangyari, kabuang patayan, extrajudicial killings, inaako mo. Yes. Kahit hindi mo inaako yung individual na pagkalabit ng gatilyo. Kaya nga, napakagaling ni President Digong para ilubog yung sarili niya sa sarili niyang kumunoy. Pero yung Republic Act 9851, Section 15, nakalagay doon yung responsibility na superior. Section 15, pag binasa mo, and all the sources na gagamitin ng ating mga special courts, kasi establishment na ng jurisdiction and special courts in accordance with the Republic Act 9851, sinasabi sa Section 15, yung superior may responsibility. And at the same time, ang gagamiting sources ay yung mga Geneva Convention, yung Hague Convention, yung human rights human rights for children. Nakalagay siya doon specific sa 15. Kaya I think hindi nakita to Ito, kung gagamitin to ng DOJ, I'm pretty sure maano natin. Tama. Meron tayong batas sa ating judicial system na similar dun sa ICC na crimes against humanity. Pero hindi ko alam kung ito ay nagamit na, no? Kaya magandang test case ito ngayon. Yes. No? Dahil ang sinasabi ng mundo ng ICC, yung inyong judicial system hindi kayang harapin ito. No? Takot ang inyong mga hukom. Takot ang inyong law enforcement. Kaya kailangan yung pruweba dyan ay manggaling na doon sa tinatanong ko sa inyo, Kong. After nitong mga hearings, dapat may mga kaso na na maisampa. Sabi ni Policeman Grijaldo, ay pine-pressure nyo siya. No? Tabi na natin yun. No? Dahil very open naman ang inyong mga
mga hearings. No? Kaya, pero mas mahalaga sa amin, nakakaramdam din ba kayo ng pressure? Yan. Meron ba kayo, nagme-merienda ba kayo ng mga death threats? Yan. No? I eat death threats yun for yung hindi na breakfast. pag-uusapan dahil nakikita lang nila yung drama ng Quadcom. Pero hindi nila nakikita, meron din ba mga pressure sa inyo? Yan, oo. Dami. Kasi ako, sa akin, talagang marami tumatawag sa akin at sinasabi, oy pare, mag-ingat ka. Kasi Mga lalaki yan, ha? Oo, lalaki. Sorry. Galing ako sa ganyan. Galing ako sa sa gantong organisasyon at may nagbabalita sa akin na tinatrabaho ka. Pero ako naman, sabi ko nga sa sarili ko, talagang minsan ka lang dadaan sa buhay na to, di ba? Pag nandiyan ka, Totoo yan. tama, di ba? Saka mas, sabi ko kay Secretary kanina, alam mo pare, mas magandang mamatay ng may dahilan. Kaysa mamatay ka ng walang dahilan. Huwag At naman this time, sana umabot sa naman ganun. Oo nga eh. Pero sa akin lamang, sinasabi ko, if ever na mangyari to, ako, naniniwala ako na may purpose ang lahat ng to eh. Siguro talagang dumating na sa punto na talagang dapat pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa ng former administration. And ako ay naniniwala na ganun talaga roller coaster eh. Totoo Minsan yan. talagang dumarating na yung saturation Tutok ka, na dapat sumaba mo ka. nang baguhin. Totoo yan. Pero Totoo yan. Kong, ano yung involvement ni Kong Benny dito sa kwento nyo? Kanina nasabi niya na parang nakausap niyo lang para sa may kainan. Ano naman Kasi papel ni Kong Benny? Nagkataon kasi, magkasama kami doon sa may kumakain, labas nagkakape na kayo. si nakausap namin. So, andun siya, nadinig niya. Kaya kami, nauna siya, ewan ko kung sino nauna pumasok sa amin, pero mali pa nga yung sequencing ni Grijaldo eh. Kasi nandun na yung mga lawyer na dumating kami. Kaya nga, ang sinasabi niya, parang, ewan ko, basta nagulo na ako sa mga sitwasyon. Pero, ang basically, yung kanya, kay Chairman Abante was like, nadinig din niya. Ang mabigat doon, dahil wala nga kaming interest masyado, dahil sinabi lang sa amin, nakausapin nga, hindi na namin nasabi sa chairman at ibang other chairman doon. Basically kami, pag nagbe-bet kami, dapat alam nila. So, yun nangyari, dahil nga, sabi namin, i-confirm lang naman kung talagang kaibigan siya. O di patawag na natin, andyan naman eh. So, yun lang, ganun kasimple. Susugan ko yung sinasabi ni Sec. Llamas na anong pressure sa inyo. Ine-expect mo na ba ito? Kasi ito, simula pa lang, no? Meron na kagad yung pasabog sa'yo. May ine-expect ka pa ba na maaaring banatan ka na? Sabi nga nila, pag ang puno daw, hinog, talagang pinupukol yan. May ine-expect mo pa ba na may mga susunod pang banat sa'yo? At ano ito mga ito, sa tingin mo? Lalo na yan, ang dami na, kasi kakasuhan na rin kami, di ba? So, sigurado yan, ano ka na ng mga threat dyan, saka ng mga pressure. Alam mo, nung iniimbestigahan namin yung mga illegal na mga buy bust, ang dami ng mga pressure sa amin. Dahil sa mga mismo mga kapulisan, nagagalit sa amin. Nagagalit sa amin, bakit daw namin iniimbestigahan yun? Bakit? Trabaho namin ito. Trabaho namin to. Saka siguro, usually, kapag guilty kayo, talaga magagalit kayo sa amin. Correct. Pero kung, alam mo sa totoo lang, ang kita ko dito, out of the 222,000 na mga force natin sa PNP, ang liit lang ng porsyento nito. Kaya dapat magsama-sama ang mga kapulisan dito, linisin na natin ang PNP organization. This is the right time. Hinog na para natin linisin. Dahil majority sa inyo, walang kasalanan. Yun. Pero mahalaga yung sinabi ng poster boy nung Tokhang, Yan. si Colonel Espinido. Siya yung pinagmamalaki dati Yes. na attack dog ng Tokhang. Pero yung sabi niya, yung Philippine National Police is the biggest crime organization. No, medyo ibang klaseng hatol yun, ha? Doon, at kaya yung sinasabi niyo, Kong, na kailangan linisin, dapat kahapon pa ginawa yan. Yes. No? Dahil ang nawawasak, hindi lamang yung institusyon ng kapulisan. Nawawasak yung ating justice system. Correct. Kaya mas malaki itong nakataya rito, beyond yung mga specific cases. Ito ay hinahatulan yung buong sistema natin. Yes. At yun yung ginagawa niyong maganda ngayon. No? At yun din ang magandang comparison between the Senate hearings and the hearings in Congress. No? Hindi ko inasahan na grudgingly bibilib ako sa Congress dahil wala akong masyadong bilib dyan eh. No? Pero ngayon, nakikita yung contrast. No? Kaya yun yung mahalaga. Alam mo, Sige lang. kasi ako naniniwala nung mga panahon ng mga nakaraang administrasyon, marami na nagsasalita dyan. Nandiyan na sila Senador Leila de Lima, sila Trillanes. Marami sa mga politiko ang hindi naniniwala during that time. Kasi wala naman nagsasalita on the side of the administration during that time eh. Kaya kami mga politician during that time, syempre, panibali-balita lang. Wala nagbe-verify, wala nagbabalidate na totoong nangyari yung mga patayan at pagbabayaran. Di ba?
unless na until the such time na meron, ngayon lang talaga lumutang. Kaya nga, ang sabi ko nga sa sarili ko, siguro talagang minsan kapag ang mga yung sobra rin, sobrang kasamaan din, talagang you have to pay back. You have to pay back. And this time, I think, yung Father who created us all, na siyang ating ama ng langit at lupa, ay tingin ko siya na ang kumikilos about this. Hindi ka concerned dun sa magiging presidente ng impyerno kung may langit at lupa na tayo? At yung tinutukoy po ni Kong Dan, para sa mga manonood, hindi po yan si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. So yun, may ganun yung sinabi ni dati Pangulo, hindi ka ba, this is something personal na? Kasi binanggit ka niya. Binanggit ka ni Senator Boto, pati mga anak niyo, pinag-ano. Grabe. So, yung personal side of this, yung sinasabi ni kanina politically, yung personal side, do you feel pressure doon sa personal side na you think they're getting too personal? Hindi, ako okay na yan. Kasi tanda ko rin nung dati, ganun din naman nangyari sa akin na pressure ako dati dahil nga medyo bumabanat din ako sa administration before. But of course, part yun ng democracy. At nakikita ko that siyempre, dapat nating talagang questionin kung may mali naman talaga. But sometimes you have to step backward. Kasi alam mo na yung laban mo, hindi talaga alam mo kasi may politika rin talaga you have to accept that every government na panunungkulan, there will always be politics. Everything that we do naman, kahit nga dito sa trabaho natin, may politika yan. Lahat yan may politika. Ito, mga cameraman natin, matitindi ito mga Dito, marami mga nag-iintindihan. Ay pa rito, parang hiram doon ng misis. So in other words, Si Prof. Guido, parati yung kinocovers. so in other words, meron Si talagang Sekla mabait merong moving forward, tapos merong moving backward. Minsan ako gano'n pag nakikita ko na hindi conducive doon sa pinaglalaban ko, ay step backward. Pero kapag nakikita ko na talagang I'll reach something for this advocacy, I will move forward. But of course, hindi laging gano'n. Sometimes yung political climate is so different at adverse sa'yo. So dapat medyo backward ka. Correct. So yun lang yung aking pananaw. At this time, nakita natin that namumulat na ang taong bayan. And even ako, pag nag-iikot ako sa Laguna, talagang nakikiano sila, simpatya sa pinaglalaban namin. Dahil nakita nila mismo na yung mga piniimbestigahan namin, talagang from 2022 hanggang mahinog ngayon, nalaman nila na itong katotohanan. That's a good sign, Kong Dan. Ito, isa sa mga hanging questions natin, guys, iimbitahan ba si dating Pangulong Duterte sa Quadcom? Play kami sa amin yung clip. Isa ba ito sa maaari niyong imbestigahan o tanungin? Roll, VTR. Sana naman ipatawag kung sa akin lang. Diyos ko. Dahil yun nangyari sa Senado. Grabe. Parang movie set. Lalo na yung usapin na nag-ano si Senator Risa Ontiveros sa kasi Duterte, parang eksena sa Few Good Men. A Few Good Men. Nathan Jessup. Bigyan rin sa linya sa mga hindi nakakapanood ng Few Good Men. Ano Did you order the code red? Yeah. Damn right I did. Damn right Pero parang parang napagalitan ng principal. Bawal magmura rito. Ayaw namin ng bastos at saka walang hiya. Dito, At saka itigil mo na yung pupunta tayo sa impyerno. Parang pinatawag ng principal Tapos ayoko sa impyerno, sabi ni Senator Risa, sabi niya, hihilahin kita. Pero sa dulo, sumuko rin si Digong. Sabi niya, naiihi ako rito. Then again. Ayan. Ako, halimbawa, imbitahan ako doon, hindi ako sasama. Talagang kakapit ako dito sa katotohanan. Hindi mo ako masasama dyan sa impyerno. Correct. Meron kayong kung less than 2 months ng session. Yes. No? Meron ba kayong mga inaasahan pang lalabas na explosive tungkol dito sa extrajudicial killings, tungkol dito sa pagbayad, at yung elephant in the room, yung testimony ni Las Cañas at Matobato, na pinapatay namin yung mga drug lords, pinapatay namin yung mga pusher para palitan ang sarili namin. Correct. Yun yung mahalaga. Palit-ulo. So, ang tinatanong siguro, itong less than 2 months ang session nyo, dito ba yung climax? O baka ito ba ay anticlimactic? So, yun yung kahit indications lang. Hindi naman kinakailangan specific. Ako nakikita ko dito kasi yung mga ebidensya na pumapasok sa amin, talagang hindi namin talaga siya actually hinahanap. Talagang dumarating na, usa na talaga So, ang hinahanap namin ngayon, yung pera. Yung pera na ginamit. Kasi pag titingnan mo yung intelligence fund, makikita mo yung dramatic increase.
So, paano ginamit, paano lumabas. Tama. Yung dinaan ba kay Muking, tapos dumating ba kay Paper Peter trail, ang ibig Parungo. So, sabihin. so, mga mga trail, bagay na yun, paper baka trail. ma-reveal yun. Hindi ko alam kung may hawak na yung Hindi mga chairman. sapat yung pag-amin lang ni dating Pangulo. Well, kasi hindi namin yung reward system. Walang ganun eh. So, kung makikita natin yung reward system, mabubuo mo na yung puzzle. Na merong patayan, may order, may bayaran. Yeah. Sige, i-play na natin ngayon at handa na ang ating VTR man. Please play it. Responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of Yan, recess, humingi ng recess. Humingi ng Ganyan recess. din ba ang maaaring mangyari kung sakasakaling dumalo si dating Pangulo? Kasi marami nagsasabi, parang kinontrol niya yung narrative, may isa nagisa siya, at sinasabi rin ni Senator Bato na hindi siya mag-i-inhibit. Sa tingin nyo, may posibilidad na dumating dyan at magsalita din sa inyo, at kung dumating man, ano yung magiging demeanor at ano yung magiging proseso sa loob ng Kongreso? May rules eh. And we have to follow the rules eh. And we have to apply the law or Yun. none at all, di ba? Basically, nakita natin doon yung mga pagmumura na ako dapat deletion yun eh. Kasi that will form part of the records. Yes, And, correct. yung mga bata, makikita nila yan pag nagbasa sila ng mga records yan, makikita yung mga pagmumura doon. And nobody try to delete that on the Halimbawa records. kung nakita nyo yung nangyari sa Senate hearing, tapos kung sakali, magkakaroon ng congressional hearing na nandun din si Digong, no? Anong magiging kaibahan nyo sa ASTA? Anong magiging kaibahan nyo sa handling ng mga pagmumura? No? Anong magiging kaibahan nyo sa pagdepensa ng institusyon ng Kongreso? Yun. Paano sa Senate? Parang pinayagan nilang babuyin yung institusyon eh. So ano yung nakikita nyong magiging difference nyo pag nagkaroon ng similar hearing with Digong sa Kongreso? So pag may mga salita si former president, ng mga ganong words, harsh words na alam natin na hindi dapat mapasama sa record, right away magmamove kami for the deletion. We will never allow it. And kung continuous yun, Yes. yun, and trying only to malign yung ating pong hearing, I think we have also to move that we have to excuse the former president. At kung alam naman natin na hindi na naman natin makukuha yung ating intention to find out dun sa reward system, then let him go home. Kasi instead na ma-demean yung ating pong hearing, I think the chairman will not allow it. Ako personally, talagang hindi ako papayag. Well, Kasi we're nga, hoping for that. medyo ano yun eh, foul yun. It's not about me, it's not about the chairman, it's not about the members, but it's about the institution. Basically, kapag yung nabasa ng mga tao yan, ang chairman dyan, si Dan Fernandez, si Ace Barbers, tapos minumura yung ating pong Quadcom, papatayin kita, or gano'n. Well, I think it's not proper. And we will observe the proper decorum. Si Digong ay hindi lang siya naging Pangulo, no? Sabi nga, first time sa Senado, excited siya, kaya siya nagmumura eh. Pero naging congressman siya. So alam niya rin dapat ang decorum sa Kongreso. Correct. Parliamentary behavior. Parang hindi yan usapin ng kung ano alam eh. Usapin niya ng katauhan. Naku, yan, At ang maganda sa Senate hearing, may isang senadora na tumayo at ikiniskis sa mukha niya yung kanyang mga responsibilidad dito sa Tokhang, dito sa Crimes Against Humanity. Siguro ito yung first time na naranasan ni Digong na ikiniskis sa mukha
mukha niya Naku, yun, yung kanyang responsibilidad. Or even Dahil question lahat him. takot sa kanya eh. Parang Eskinol yan ah. Kita mo naman yung mga administration senators, no? Imbis na tugisin si Digong, ang tinugis si Laila de Lima. Oo. So, yun yung nakikita natin dito na posibleng maging kaibahan. Yeah. No? Yeah. Dahil ngayon lang naranasan ni Digong na kiniskis sa mukha niya. Na-eskinol. Saka aside dyan, Elimination Secretary ng Llamas, ako nakita ko kasi doon, well, of course, alam naman natin ng mga senador, meron silang geographical consideration. Yes. They're running for the national Constituency scope. nga, But sa Congress, we're not running for any national position. Kami nga, area lang eh. And that's the reason why I think sometimes, I'm putting it in my mind that I need to understand yung predicament ng ating pong mga senators. But of course, yung national interest must always be above yung ating pong political consideration. But as I've said, lahat ng kinikilusan natin sa mundong ito, lahat yan politika. And we need also to understand yung situation ng ating mga senators. But of course, kung ano yung iyong priority. Kung ang priority mo is your own political benefits or your political ambition, siyempre, yun ang uunahin mo. But kung ang inuuna mo yung national concern, then you have to take the risk. Unfortunately, yun yung nakita natin na hindi nangyari sa Senado. Not a May lot of kasabihan nga senators are dati willing. na God sees everything, Yan. but waits. But wait. Yeah. Kaya yun ngayon ang nangyayari. Correct. Lahat ito naglalabasan na. Dahil tapos na ang paghihintay. Perfect timing. Ano ang asahan sa ano ba ito? Sa sinasabi niyo in aid of inquiry and legislation. Yan. Ano ang katatapusan? Sinasabi ni Sir kanina. Ano yung mga in aid of legislation? Anong legislation ang asahan ng taong bayan sa Quadcom? Unang-una doon sa amin sa Quadcom, meron na kaming 3 na file na bill in accordance doon sa una yung sa EJK. Yes. To heinous crime. Tapos, meron kami sa Pogo Law. Kasi tandaan nyo, by December, kailangan... Tapos na yan. Tapos na yan. At meron tayong Pogo Law. So, kailangan mababago yun. Tapos, meron tayong revision doon sa Revised Penal Code na kung saan kapipirma lang namin yan 2 weeks ago. So, ito naman pagdating sa mga patayan na nangyaring ito, kinokolate na namin po lahat ng mga ebidensya na nakuha namin and we will be submitting to the Department of Justice. Kasi nga, ang maganda sa nangyari sa hearing namin, nagkaroon na ng parang liaison officer ang DOJ doon mismo sa aming Quadcom. Okay. So expedite, ang bilis. Actually nakaano na sila doon sa mga ipapile na cases doon sa mga victims ng EJK. We have all the documents ng mga namatay. It's almost 20,000 na nasa amin. So, hindi naman iniisa-isa. But, of course, kung sino yung mga nagsasabi na ito nangyari, binibigyan kami ng ebidensya, then we will submit it to the DOJ. So yung wish ni dating Pangulong Duterte na bring it on, kasuhan niyo ako, malapit na, ibig sabihin. Well, it's up to the DOJ Kasi hindi na namin talaga position yun o role na talaga. Hindi naman court of law ang hindi kami ganun. Kongreso. Pero ang sabi ko nga kanina, binubuksan nila yung mga pintuan. Yes. Kung hindi ba nagkaroon ng hearing, malalaman ba natin si Alice Goo Yan. at yung extent ng mga Pogo sindikato operations. sa mga Pogo operations at kasama rito yung Pogo politics. Yan. Dahil siyempre mga politiko kailangan ng pondo, napakalaki ng pondo ng mga Pogo. No? Kaya yun yung pinapakita sa mga hearings na ito. Kung wala ba yung hearings na yan, mahahatulan ba natin si Kibuloy na serial rapist, no? Serial harasser, no? So, yan yung mga binubuksan. At ngayon, ang binubuksan, itong napakalaking crimes against humanity. No? Kaya wag natin maliitin itong mga Senate hearings na ito na binabanatan na puro usap lang, pero wala namang direksyon, walang nangyayari. No? Malinaw naman kung ano yung magiging output nito. In fact, yun yung nababasa ko ngayon no, sa mga comments. Live na live po kami ha. Sige, Yung magbasa ka ng isa dyan. nagsasabi na parang ang haba-haba, yung ano na yan, parang teleserye na yan, parang ang probinsyano na yan sa sobrang haba ng mga Quadcom hearings. Well, sinagot na ho tayo ni Pero Kong Dan. may babatayan tayo. Kasi kailangan talaga mag-vigilant tayo. Katulad ngayon na nangyari doon sa Bataan, yung ni-raid na Pogo. Yes, na Pogo. Alam mo ba, ang BPO,
ang ano nila, BPO sila. Ang front nila. Pero meron silang mga scam. Meron silang money laundering, meron silang Bitcoin scam, meron sila kumpleto pa rin. At nahuli yung 42 ng mga international mga foreigners. And I think kailangan natin mabantayan to. You know why? 2 days ago naman, meron namang ng raid dito sa Manila. PNP naman ng raid. Ito kumpleto doon sa Bataan. PAOK TF, BI, AFP, dito mga kapulisan lang. Alam mo nakita? Binabago nila yung CCTV, ginagalaw nila para hindi mahulo yung pang-raid nila. And so we need to investigate this. You know why? Because maraming ganito na tinitake advantage nila yung pagpapasara ng Pogo para kumita na naman sila ng pera. Correct. And according to the report, ang sa amin, that was submitted by PAOK, ang bumanat daw doon sa 2 days ago is mga pulis na naman. So meron talagang kumikilos pa rin ngayon. At yun ang Multi-headed nakakalungkot. hydra. Pero Alan, isang mahalaga siguro dito ay may ilang credible survey firms, no? Maliban sa Okta. No? Maliban Na, sa ang sinabi ating paborito, ay 74% ng ating populasyon gustong ituloy itong mga hearings na ito. Totoo. Kaya ibig sabihin, yung mga ilang mga trolls na bumabanat, no, ay nasa minority. Correct. Ang majority, overwhelming 74%, tapos meron pang undecided, ay gusto nilang ituloy ito. Pabor. Kaya suportado ng mga tao ito. Kaya nakakapagtaka yung asta ng mga senador. No? Dahil i-alienate nila yung kanilang mga voters. Correct. No? Naniniwala sa mga trolls. Yes. Yun yung mahalaga na huwag makalimutan. Correct. 74%. Overwhelming. Ang dami kasi yung suporta nauungkat. rito. Ang daming mga Yes. isyong lumalabas. Brought to light. Kaya, speaking of trolls, salamat sa ating mga viewers ngayon. Ano, dahil kayo nanonood, mga totoong tao po ito. Magpakita nga tayo ng isa dyan, Direk, para malaman natin live na live tayo. Sabi ni Leo Erniño, Ang sinabi kasi ni Colonel Mendoza, dapat di lumabas sa Mandaluyong yung si Barayuga. Kung papatayin kasi sa Mandaluyong si Grijaldo, ang chief na kaklase ni Garma. Connect the dots. talagang mga politika rin talaga itong mga ito, nag-iisip din. Ano to? Pero bago ka namin, Chess pieces. pakawalan. Yan, talagang sa... Pero may tutol ako ng isang comment Ano? na ang gwapo daw ng guest natin. Sabi ko, Lamang lang sa akin ng isang paligo yan. Ako nga, gusto ko magpa-perm sana sa salon eh. sabi ko, bago natin pakawalan at hindi natin alam kung saan siya pupunta ngayon. Di ba? Bibigyan ka... Kasi ang tanong ng iba, ano pa ba? Mahirap bang mag-imbestiga sa Quadcom? Kasi nga, yung sinasabing mga witnesses dito, hindi mo malaman kung paano sila magsasalita. Anong panawagan mo, Kong Dan, sa mga gusto pang tumistigo? Well, kasi kami, alam mo kasi yung nangyari sa amin, through the years 2022, nag-start na kami ng investigasyon. Kanya-kanyang committee yan. Kaya nakita namin, mga yung ebidensya, nakikita nila na nakaka-relate sila eh. And that's the reason why, yung mga gusto magbigay ng ebidensya, lumalapit sila sa amin ng kusa. Hindi na kami naghahanap. Build it and they will come. Yes, oo, ganoon. Kaya, I Good think, stock ito. nananawagan tayo, kasi iba pa natin mga kasama. Kasi, kung hindi sila magsasabi ng totoo at dumating sa punto na nag-file na ang DOJ ng mga kaso at napasama sila dun sa mga kaso, hindi magkakaroon ng mitigating circumstances sa kanilang mga involvement. And that's the reason why sa ngayon pa lamang lumapit na kayo, magsabi na kayo ng totoo, and basically yung inyong mga kaso probably hindi siya ma-aggravate. Kumbaga magkakaroon pa siya ng mitigating factor. Yan.